Bilang isang rider, isang achievement ang maikot mo ang buong North. Kaya naman sa video na ito ay i-share ko sa inyo yung mga lugar na napuntahan namin at para makita nyo kung gaano kaganda ang mga lugar dito sa Pilipinas. Bali mga bro, ang gagamitin natin na motor sa ride na ito ay isang KTM Duke 200. At ma-share ko rin sa inyo mga bro, maganda talaga yung hindi pinagpaplanuhan, natutuloy. Kasi kapag ka puro plano, hindi natutuloy. Kaya ngayon mga bro, wala sa plano yung rides natin na ito. Pero natuloy. Sa unang araw natin mga bro, so bali mga 8 AM ng umaga, biyahe tayo papunta ng Angono. So doon ang unang destination namin kasi manghihiram tayo ng kapote sa aking pinsan. Shout out kay Ate Ellen. So mga bandang tanghali mga bro, nakarating tayo ng Angono, Rizal. Tapos pagdating dito, meron pala tayong ayusin na isang Mio Sporty. Pagkatapos natin kumain at magpahinga, so diretso ang biyahe natin mga bro. Magmula naman dito sa Angono, Rizal, ang biyahe natin ay papunta tayo ng Apalit, Pampanga. Tamang chill ride lang tayo mga bro kasi napaka-traffic po ng lugar na ito. At pagkalipas ng ilang oras, narating natin ang bayan ng Bulacan. Ingat lang kayo dito mga bro kasi napakalubak ng kalsada dito sa Bulacan. Makalipas mga bro ang ilang oras, mararating na natin ang Pampanga. So dito mga bro, nagpahinga muna tayo ng konti at naghanap tayo dito ng buko. Pagkatapos natin mag-inom ng buko, diretso tayo dahil malapit na rin naman ang Apalit, Pampanga. Bali mga bro, dito na kami magpapalipas ng gabi sa Apalit, Pampanga. Hapon pa naman pero dito na namin napagpasyahan na dito na kami matutulog at magpapalipas ng gabi sa Apalit, Pampanga. Kinaumagahan mga bro, ito na yung ating day 2. Magmula dito mga bro sa Apalit, Pampanga, ang kasunod natin na destinasyon ay ang Bamban, Tarlac. Sayang lang kasi mga bro, hindi tayo nakakain sa paborito nating kinakainan sa Apalit, Pampanga, ang Best House of Chicken. Ilang oras lang mga bro, narating na po natin ang Tarlac. Yan mga bro, so nandito tayo ngayon sa may Goshen sa may Bambam, Tarlac. Dito mga bro, tamang picture lang muna tayo. Tingnan nyo naman para kayong nasa Rome. At syempre mga bro, hindi pa tayo naliligo kaya itong kasama natin ay parang pato. Tuwang-tuwa ito mga bro kasama natin kapag nakakakita ng swimming pool. Ayan oh, tingnan nyo naman oh. Parang hindi taga-dagat. Yan. Tiyara. Pagkatapos natin dito mga bro maligo at kumain dito sa Goshen, Bamban, Tarlac, ang susunod na target natin ay ang marating natin ay ang Benguet. Magmula dito sa Bamban, Tarlac, magbabiyahe po tayo papunta ng Baguio City. Siya nga pala, gusto ko lang i-shoutout yung tropa natin dito sa Tarlac, isang malupit na mekaniko si Bro Mechanic. Shoutout bro. Makalipas ang ilang oras na biyahe, narating na po natin ang province of Benguet. Dito mga bro, hindi na tayo nagtagal, konting picture lang, kaunting video. So dumiretso na po tayo paakyat ng Bagyo kasi hapon na. Bali mga bro, mga 4:30 na ng hapon nang umakyat tayo dito patungo ng Baguio City. Pagdating namin mga bro sa Bagyo, naghanap agad kami ng makakainan at matutuluyan dahil gabi na. Tingnan nyo naman mga bro ang kasama ko, gutom na gutom, kawawa oh. Pagkatapos natin kumain mga bro, naghanap agad tayo ng matutuluyan at ang nakita natin na pwedeng matuluyan na pinakamalapit sa lugar natin ay ang Valley Point Campsite. Dito na tayo mga bro nagpalipas ng gabi. Ang maganda naman dito mga bro, may libre na ditong kape. Ayan oh. Kaya pagising mo sa umaga, makikita mo yung napakagandang tanawin habang nagkakape. Ang problema nga lang dito mga bro, nakakadalawang higo pa lang ako, malamig na agad yung kape. Dapat pala dito pag nagkape, tuloy-tuloy. Valley Point Campsite. So shoutout sa mga empleyado dito, sobrang babait nila. Bago ko makalimutan mga bro, ang Valley Point Campsite ay meron po silang mga free activity. Kaya subukan na natin, sayang din naman ang binayad natin kung hindi natin itatry yung kanilang mga free activity. Sa pangatlong araw, ang plano nating marating ay ang Vegan Ilocosur. Hindi ko na lang mga bro na isama sa video pero napakaraming lugar ang napuntahan natin sa Baguio. Kulang ang buong araw nyo para malibot nyo ang napakagandang lugar sa Baguio City. Ayaw pa sanang umalis ng kasama ko sa Baguio pero ang nasa isip ko naman dapat makarating kami ng Vegan bago magdilim. Kaya makalipas ang mahabang oras na biyahe, narating natin ang Ilocosur. Kung makikita nyo mga bro, medyo hapon na, medyo paggabi na rin kaya hindi na tayo magtatagal. Dediretso na po tayo ng Vegan. At nung paalis na tayo mga bro, nagkaroon tayo ng problema, biglang ayaw umandar ng motor. Yan o. So napalitan na natin mga bro ng bagong fuse. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda na meron tayong ginaraduhan ko na pala. Mas maganda na meron tayong mga spare na fuse. Yan o, bago na yan o. Meron pa tayong isa. Okay? So try natin. Yan, so nag-on na siya. So try natin.
Okay. Ayos, bumunta na mga bro. Pagkatapos natin mga bro, maayos yung motor dahil gabi na nga, dumiretso na po tayo ng Bigan. So medyo gabi na nang marating natin ang Bigan. Kaya naghanap agad kami mga bro ng pwede nating matuluyan dahil gabi na rin at nakakapagod na rin sa biyahe. At kinaumagahan mga bro, bali ito na po yung ating day 4. Siyempre, nandito na tayo sa Bigan. Talaga naman hindi ka pa pumasyal. Kaya kapag ka nandito ka, hindi pwedeng hindi ka sasakay sa Kalesa. Bali mga bro, 200 ang 2 hours ang bayad dito sa Kalesa. So dalawa kami, 2 hours, so total of 400 pesos. Bali mga bro, kapag ka sumakay kayo dito sa Kalesa, mayroon na po itong mga destinasyon. At ang unang destinasyon natin ay itong pagawaan ng mga paso. So pwede nyo rin subukan ito mga bro, walang bayad, donation lang. Ang pangalawang destinasyon natin ay ang tinatawag na Hidden Garden. Dito naman mga bro sa Hidden Garden, makakakita kayo ng iba't ibang klaseng halaman. Ang ganda, grabe oh. Ito, ang ganda ng pagkabonsay nito oh. Ang ganda, di ba? Yun oh. Ito pangit. At ang huling destinasyon natin mga bro ay ang Museum Crisologo Memorabilia dito sa Vigan, Ilocos Sur. Dito pala mga bro, nagmamadali na tayo kasi yung 2 oras ay malapit na matapos. Kaya yung kabayo natin ay 120 ang top speed nito mga bro. Pero tingnan nyo mga bro, dito yan sa Vigan oh. Para kayong nasa ibang bansa kapag ka nandito kayo. Pagkatapos natin kumain, dumiretso na agad tayo sa biyahe dahil malayo-layo yung kasunod natin na pupuntahan. Ito po ang bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte. At pagkalipas ng ilang oras mga bro, narating na po natin ang Ilocos Norte. Yan mga bro, nandito na tayo sa Ilocos Norte. Malapit na tayo sa Lawag. Siguro mga 40 minutes na lang. Nasa Lawag na tayo. Diretso tayo ng Pagudpud. Tulodan muna tayo ng Bangkim Windmill. Siyempre, nagpahinga muna tayo dito, nagkape. Alam mo naman, yung kasama natin mahilig kumain. Pagkatapos natin magkape dito mga bro, ay dumiretso na po tayo papunta ng Lawag. So dito, kumain ulit tayo mga bro sa Lawag. At dumiretso ulit tayo mga bro hanggang sa marating natin ang bayan ng Bangge. Nandito lang naman yung sikat na windmill dito sa Ilocos Norte. Total mga bro, nandito na tayo. Siyempre naman, pupunta na agad natin yan. Hindi naman pwedeng hindi natin puntahan kasi napakalayo ng Laguna dito sa Ilocos Norte. Ang problema lang mga bro ay under maintenance yung mga windmill. Kaya ayan oh, hindi umiikot mga bro. Dahil nga under maintenance yung mga windmill, dumiretso na po tayo ng Pagudpud. Hapon na rin mga bro nang marating natin ang bayan ng Pagudpud. At hindi po biro ang biyahe magmula sa Bigan hanggang Pagudpud. 165 kilometers po ang biyahe natin magmula doon sa pinanggalingan natin sa Bigan hanggang dito sa Pagudpud. Kaya hindi na po tayo magtatagal, maghahanap po tayo dito ng matutuluyan at dito na tayo magpapalipas ng gabi sa Pagudpud, Ilocos Norte. Bale mga bro, dito tayo mag-stay sa Homestay Cottage, Blue Lagoon Beach. Beach na yung napili natin para pagka umaga mga bro ay diretso ligo na agad tayo. At kinaumagahan mga bro, ito na yung ating day 5. Siyempre malapit na tayo sa beach ay tamang ligo na tayo mga bro. Enjoy natin ang ganda ng Pilipinas. Kaya tuwang-tuwa na naman ang kasama ko, nakakita na naman ng dagat. At dito mga bro, muntik pa nga akong mabalian. Ayun no, hindi ko na pala talaga mga bro kaya yung mga ginagawa ko dati. Matanda na tayo mga bro, kaya mag-rides na lang tayo no. Pagkatapos natin mga bro maligo, dumiretso na po agad tayo sa biyahe at tumigil tayo dito sa sikat na Patapat Bridge ng Ilocos Norte. Talaga naman mapapatigil ka dito mga bro kapag dumang ka dito kasi napakaganda talaga ng lugar. Pagkatapos natin mga bro mag-picture dito ng kaunti, diretso na po agad tayo. Bali ang kasunod na target natin mga bro na destination ay ang Gonzaga, Cagayan Valley. Tanghali pa lang ngayon mga bro yung biyahe natin kaya sobrang init. Kaya pagdating dito sa may Claveria ay nagpahinga muna tayo kasi yung kasama natin kawawa oh. Uhaw na uhaw talaga oh. Kawawa. Ay kawawa talaga. Sabi kasing wag na sumama. Ang kulit kasi. Pagkatapos natin mga bro makapagpahinga ng kaunti dito sa Claveria ay dumiretso na po agad tayo dahil malayo-layo rin po ang Gonzaga, Cagayan dito sa Pagudpud. 193 kilometers po ang distansya ng Pagudpud hanggang Gonzaga, Cagayan Valley. Siya nga pala mga bro, hindi agad tayo didiretso ng Gonzaga dahil madadaanan po natin ang bayan ng Apari. Yan mga bro, so nandito na po tayo sa Apari, Cagayan. Magpapahinga lang tayo dito mga bro ng kaunti. Tapos didiretso na tayo sa dulo ng Apari. Pagkatapos natin ng dulo ng Apari mga bro, saka po tayo babalik dito sa Gonzaga, Cagayan. Makalipas nga mga bro ang ilang oras na biyahe ay narating natin ang Gonzaga, Cagayan. Yan mga bro, so update tayo. Nandito na tayo sa Cagayan
kabayan na lang, Santa Ana na tayo. So malapit na tayo sa dulo ng Pilipinas. Bali mga bro, dito na po tayo magpapalipas ng gabi sa Cagayan. Tama-tama, nandito si Kuya Chad, yung kapatid ni Rubel na panganay, dito na-assign sa Gonzaga. Saktong-sakto mga bro, meron tayong tutuluyan. Kinaumagahan, ito na yung ating day 6. Kaya tamang gala na naman tayo mga bro. So ngayon araw pa lang mga bro, ang target natin na marating ay ang Palawe Island. Ang Palawe Island ay located dito sa Santa Ana, Cagayan. Ang Santa Ana, Cagayan mga bro ay ang huling municipality ng Cagayan Valley. Bali mga bro, ang Gonzaga to Santa Ana, Cagayan ay nasa 30 kilometers lang naman. Kaya malapit lang, hindi po tayo inabot ng isang oras nang marating ang Santa Ana. Mga ilang kilometers na lang mga bro, mararating na po natin ang dulong kalsada ng Pilipinas dito sa may parting Cagayan. Ayan o, kunti na lang. Ayun. Ayan mga bro, subali narating na natin yung pinakadulo ng kalsada. Ayan, wala na. Tigil na. So nandito tayo ngayon sa Barangay San Vicente ng Santa Ana, Cagayan Valley. Ayan o, wala na, natapos na natin. At syempre mga bro, kapag pupunta kayo ng Palawe Island, dito muna kayo pupunta sa may office nila. Andito po yung mga, ayan o, yung mga fees na babayaran nyo sa bangka. Kung mag-overnight kayo, ayan, nandito po lahat yan. Syempre mga bro, pagkatapos natin magbayad ng bangka, ayan, sakay na tayo. So magta-travel tayo ng mga more or less 1 hour na biyahe din. Kasi ang Palawe Island po or ang Cape Ingenio na pasyalan dito sa Palawi ay nasa dulong parte po ng isla. Welcome po kayo dito sa Palawe Island po, as declared po siya na protected area, landscaping seascape po. So ibig sabihin po may mga protocols tayo dito na dapat natin sundin, kagaya po ng garbage in, garbage out po siya. Baling pupuntahan natin ma'am sir, baling ang lumang lighthouse sa pinatayo ng 18th century po siya. May taas po siya na 110 meters above sea level, and then may layo naman po siya na 420 meters po. May hagdan naman po siya na 437 step, pero baby step yung ibang hagdan naman. Pero yung iba po medyo malalaki na. Ang sabi ng tour guide natin mga bro, para daw marating yung Cape Ingenio, maglalakad po tayo ng mahigit 30 to 40 minutes. Update tayo mga bro, bali nandito na po tayo sa Palawe Island. Kung makikita nyo, yan o, Palawe Island, Santa Ana. Tapos yung nakakita nyo bato dito, yung tinatawag na Dos Hermanas. Tapos matatanaw nyo yung isla ng Camiguin Island. National Historical Institute 2009. Parola ng Cape Ingenio. Idinisinyo ni Engineer Majin Perez E. Pierce ayon sa plano ng mga parola sa Cape Bujidor, Faro de Punta, Capones at Faro de la Isla de Car. Saan kaya ang lugar na to? Cabra na may tore, na may tore at mga pabilyon. Ulohin nyo, imagine 1887, so wala pa tayo. 1887, ipinatayo 21 Setyembre 1888. Tapos natapos 31 Disyembre 1892. So matatagal na talaga ito nakatayo. Isa sa mga natatanging halimbawa ng arkitektura at nalalabing parolang itinayo noong panahon ng mga Espanyol. Pagkatapos natin dito mga bro mag-picture ng kaunti, tapos libot-libot ng kaunti dito sa Cape Ingenio, ay didiretso na po tayo. So babalik na po tayo ng Gonzaga. Syempre, sasakay ulit tayo ng bangka. Siya nga pala mga bro, ang arkela natin dito yung maabot ng 2K. So balikan na po yun. So biyahe ulit tayo mga bro ng Gonzaga. Medyo malapit lang naman ito mga bro, nasa 30 kilometers lang naman, kaya hindi tayo abutin ng isang oras dito. Total, hapon na rin naman mga bro, na pag-desisyon na namin na dito na ulit kami mag-i-stay or dito kami magpapalipas ng gabi sa Gonzaga, Cagayan. At kinaumagahan, ito na yung ating day 7. Bali, 2 araw tayo nag-stay dito sa Gonzaga, Cagayan. At pagkatapos natin magkape mga bro, madaling araw nagbiyahe na agad tayo. Ang susunod na destination natin ay ang Sadanga Mountain Province. Bali, sa biyahe natin na ito mga bro ay meron tayo nakasabay na Sniper 150 na kulay dilaw. Gusto ko lang i-shout out. Shout out bro kung sino ka man. Tamang chill ride lang tayo dito mga bro dahil hindi natin kabisado ang kalsada. At pagkatapos ng ilang oras na biyahe, narating na po natin ang province of Kalinga. Dito na rin pala kami mga bro kumain ng tanghalian sa Kalinga. At pagkatapos natin magpahinga ay dumiretso na po tayo ng biyahe. Mayroon lang akong napansin sa lugar na ito mga bro, bakit puro XRM 125 ang nakakasabay ko. Kumbaga sa 10 motor, siyam doon puro XRM 125. Makalipas nga ang ilang oras mga bro, narating natin ang Tinglayan, Kalinga. Update tayo mga bro, subali nandito tayo ngayon sa mga, ayan, kung kilala nyo si Apo Wangod, yung nagtatato, ayan, papunta dito yon. Ayan o, welcome Wangod, Buskalan Tattoo Village. Okay, so malapit na naman tayo sa
Mountain Province, galing tayo ng Tabuk. So duman tayo ng Tigib, ano ba yung mga dinaanan natin. So marami, malayo mga bro. So isa ito sa pinakadelikadong lugar na dadaanan natin kasi sobrang layo niya. Tapos ang daan niya ay rough road. So delikado dito ang abutin ng gabi kasi walang ilaw, rough road ang kalsada. Kaya napakahirap. Tapos lalong lalo na wala kayong kasama. Okay sana kung meron kayong mga convoy, mga 5 kayo, pwede. Pero pagka gusto niyo dumaan dito, dapat umaga mga bro. Delikado pagkagabi. So diretso na tayo, hindi na tayo dadaan dito kasi hindi naman tayo magpapatato. Okay, hindi naman tayo magpapatato. Diretso tayo ng Sadanga. Tara. Dumiretso na agad tayo ng biyahe mga bro kasi baka abutin tayo ng gabi. Napakahirap po ng daan dito, paliko-liko. Makalipas mga bro ang ilang oras na biyahe ay narating na po natin ang Mountain Province. Pagkatapos natin mga bro magpahinga dito tapos magpicture ng konti ay dumiretso na rin agad tayo mga bro sa biyahe kasi napakalayo pa po ng pupuntahan natin. Bali ang sunod na pupuntahan natin mga bro ay ang Sadanga Mountain Province. Dahil dito natin matatagpuan ang pinakamataas na hanging footbridge sa Pilipinas, ang Nabengan Bridge. Sa sobrang taas nga pala nito mga bro ay sinubukan tumawid ng kasama natin pero bigo siya mga bro dahil hindi kinaya ng kanyang dibdib. Ayun parang matanda nang naglalakad. Atras, hindi kaya. Ang pangit mga bro. Atras. Mga bandang alas 3 na pala tayo ng hapon nang nakarating dito sa Nabengan kaya hindi po tayo pwede magtagal. Bali, ang susunod na destinasyon natin mga bro ay ang bayan ng Bontoc dito pa rin sa Mountain Province. Kailangan na natin mga bro makahanap ng matutuluyan or mapagpapahingahan dahil hapon na, mahirap abutin ng dilim sa kalsada. Bali mga bro, mga bandang alas 5 na tayo ng hapon nang nakarating dito sa Bontoc. Dahil nga malayo na yung biyahe natin, dito na tayo magpapalipas ng gabi. At kinaumagahan ito na yung ating Day 8. Ngayong araw sana mga bro, didiretso sana tayo ng Sagada pero kukulangin na tayo sa oras kaya napagdesisyon na namin na diretso na tayo ng Manila. Dito mga bro, hindi talaga kayo makakapagpatakbo ng matuling kasi grabe ang mga kurbada dito. Isa pa mga bro, parang madulas na yung gulong, nararamdaman ko na hindi na ganun kaganda ang kapit. Pagdating nga pala dito mga bro sa Ifugao, dito muna tayo nagpahinga at kumain. At pagkatapos natin mga bro magpahinga, dumiretso na rin tayo ng biyahe hanggang sa marating natin ang bayan ng Banawe. So, yan mga bro, update po tayo. Bali, nandito na tayo sa Banawe. Yung Banawe mga bro ay sa kapuyo ng Ifugao Province. Dito mga bro, hindi na tayo nagtagal. Nagkape lang ako dito. Pagkatapos natin magkape ay dumiretso na agad tayo ng biyahe. Bali, pagdating natin dito mga bro sa lugar na ito ay nakakaramdam na ako ng dulas ng gulong. Kaya minabuti ko na tumigil muna para i-check yung ating gulong. Tingnan nyo mga bro. So bali, nandito na tayo sa Ifugao. Nasa Ifugao, pababa na tayo ng hindi ko alam kung nakasunod dito pero nasa Kiangan tayo. Sagupan naman to ng Ifugao. Tingnan niyo yung gulong natin. Andulas na pagka napadaan tayo sa may parting tubig. Ganyan, ubos na. Kamila, tingnan nyo. Madami yan eh. Oh. Wala. Ito. Dalawa. Labas ang bituka. 3. Yan naubos. So dyan sa baba maghahanap tayo kahit second hand kasi mahal to, wala na tayong budget para magpalit ng bago. So maghanap tayo ng mga second hand na mga pwedeng ipalit dito. Baka hindi na umabot ng baka hindi na umabot ng Laguna to. Ang layo pa natin, more or less nasa 413 kilometers pa ang distansya natin dun sa Santa Cruz, Laguna. Ayun laki tingnan mo. Sulit naman, ubos na ubos talaga. Di ba? Pagkatapos pala natin mga bro check yung gulong ay dumiretso na agad tayo ng biyahe at sabi ko sa kasama ko magtingin-tingin sa gilid ng kalsada at baka makakita ng vulcanizing shop. Dito mga bro hindi na tayo nakakapagpatakbo ng matulin, bale mga 20 to 30 km per hour na lang ang takbo natin kasi napakadelikado na talaga ng gulong natin. Mga bandang alas 11 ng umaga nang marating natin ang probinsya ng Nueva Vizcaya at salamat sa Diyos ay dito na rin tayo nakakita ng vulcanizing shop. So yan mga bro, sumali nandito tayo ngayon sa Nueva Vizcaya. So lumabas na yung pangalawang layer. Anytime mga bro, pwede po pumutok yan. Delikado, malayo pa naman tayo. Yan
Bali mga bro, pinapapili nga ako ni kuya kung alin daw ang gusto kong ikabit. Ako naman, tinanong ko muna si kuya kung magkano ba ang presyo ng dalawa at ang sabi niya parehas lang daw. Kaya ang sabi ko naman, syempre dito ako sa medyo makapal-kapal pa. 1,000 pesos yung binayaran natin kasama na yung kabit. Yan mga bro, so update tayo ano. So yan, bali napapalitan na natin ng hindi siya brand new, second hand lang. Tapos mas maliit siya ng konti. Kasi hindi siya mas maliit, kapareha siya ng 140 din yung tinanggal natin. Kaso ito 60. So mas mababa siya. Pero yung diameter hindi naman pwedeng kabitan natin ng 14 kasi nga 17. Hindi rin naman pwedeng 18. So kailangan 17 lang din talaga. So ang nabago lang 140, yung nakakabit kanina 140, 70, 17. Ito na ngayon 140, 60, 17. Mababa lang siya. Yung lapad same pa rin yung 140 yun. Okay, dediretso na tayo at dito shoutout kay yung owner kay kuya. Yun no. So, maraming salamat sa pagpalit ng ating alaga at delikado na talaga yung gulong natin. So let's go, let's go. Dito mga bro, pagkatapos natin mapapalitan ng bagong gulong ay dumiretso na agad tayo ng biyahe. Dito mga bro, nag-a-apuro na yung kasama natin na makauwi kaya ang sunod na destinasyon natin ay ang Quezon City, Manila. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay narating na natin ang Nueva Ecija. Dito mga bro, hindi na tayo nagtagal, pagkatapos natin magpahinga ng kaunti ay dumiretso na agad tayo ng biyahe. Bale mga bro, pupunta pa sana kami ng Baler, Aurora kaso hindi na talaga kaya ng oras kaya dumiretso na kami ng Manila. Bale mga bro, 375 kilometers nga pala ang distansya ng Bontoc Mountain Province hanggang Quezon City, Manila. Mga bandang alas 11 na kami ng gabi nang nakarating sa Quezon City. Dito na tayo nagpalipas ng gabi sa Quezon City. Buti na lang talaga meron tayong mga kaibigan dito. At kinaumagahan nga, ito na yung ating day 10. Ang kasunod na ruta natin ay magbabiyahe tayo mula Quezon City hanggang Santa Cruz, Laguna. Malapit na rin naman ito mga bro, kaya dito dahan-dahan na lang yung takbo natin. Makalipas ng ilang oras na biyahe ay narating na natin ang Pililla, Rizal. At dito nagpahinga lang tayo ng kaunti at nagbuko. Bali mga bro, hindi na rin tayo nagtagal dito. Pagkatapos natin mag-inom ng buko ay dumiretso na agad tayo ng biyahe. Makalipas ng isang oras na biyahe ay narating na natin ang bayan ng Lumban, Laguna. Dito na tayo mga bro sa Lumban, Laguna. So bali kakarating lang natin mga bro. Naikot na natin yung buong Luzon. Medyo matagal-tagal na din kasi tayo mga bro hindi nakakapag-rides kaya naisipan ko na ikutin yung buong Luzon. So bali yung kaliwa at yung kanan naikot natin. So galing tayo dito ng Laguna, ayan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, ayan, Benguet, La Union, Ilocos Sur, tsaka Norte, hanggang doon sa Pagudpud, Cagayan, Sapari, Gonzaga, Santa Ana, pababa tayo ng bali mga bro, hindi na pala tayo dumaan dito sa may Isabela kasi yung daan natin, umikot tayo ng Kalinga, yung province ng Kalinga, diretso tayo ng Mountain Province, baba tayo ng Nueva Ecija, tapos hindi na tayo dumaan ng Tarlac. Okay, hindi na tayo dumaan ng Tarlac, bali dumaan tayo ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, lumusot tayo ng Cabanatuan City sa may, alam ko nakakasako pa dyan sa Cabanatuan. Kung di ako nagkakamali, Nueva Ecija pa rin mga bro. So yung experience ko mga bro sa loco ride sa Luzon, ang pinakamahirap na daan yung parte dito sa may Mountain Province. Kaya pala siya tinawag ng Mountain Province, puro talaga mountain. Ngayon yung babagsakan nyo, bangin, kaliwaan nyo. Ang problema, rough road siya, no? May kalsada, tapos titigil, batuhan, tapos kalsada ulit, paliko-liko, tapos meron kayong mga madadaanan ng mga bato. Slide. Yan, may mga landslide kayo madadaanan, may bato, may basta mga bro, kung advice ko dun sa mga dadaan ng Mountain Province, mas maganda may kasama kayo or huwag kayo magpapaabot ng gabi. Tapos yung motor nyo kailangan nakakondisyon kasi once na masiraan kayo ng kahit kadena or ma-flat kayo ay problema. Tapos hindi ko alam kung meron pa rin yung mga kalaban. Meron dyan masasamang loob mga bro sa dyan sa Mountain Province. Hindi ko lang sigurado kaya nakakatakot. So nakaramdam tayo ng konting takot. Tapos, ayun mga bro, yun lang. Kailangan nakakondisyon yung motor nyo para iwas aberya na rin. Siya nga pala, nagpapalit tayo ng gulong dito sa Nueva Vizcaya kasi kung mapapansin nyo yung gulong natin ay bubigay na. Manipis na naman talaga yung bago tayo umalis dito ng Laguna, manipis na talaga siya. So lumabas yung kanyang mga bituka dito na sa Mountain Province, didiretso na natin ng Bontoc, baba dito sa Ifugao. Pagdating sa Nueva Vizcaya, talagang sasabog na siya kaya nag-decide na tayo na papalitan natin kahit second hand. So pinalitan natin siya
umabot lang ng 1,000 yung gulong kasama na yung labor kasi nahirapan din yun ang gabi kaya tinulungan na rin natin. Yun lang mga bro. Tamang ano lang kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-rides. Loobin mga bro, isusunod natin is yung Marinduque tsaka Mindoro. Ikutin natin yung buong Mindoro tsaka Marinduque. So may advice ko lang sa inyo mga bro. Yung sa mga gusto mag-rides ng North Loop, ang unang-una yung gawin mga bro, huwag nyo kakalimutan is yung pananalangin sa Diyos kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi kapag ka ang Diyos ang nag-ingat sa inyo mga bro, wala kang pangamba. Yun ang pinaka-una yung gagawin. Tapos syempre, kukondisyon yung motor. Tapos dapat meron kayong tamang pahinga, tulog. Basta mga bro, maganda. Maganda, maiikot mo yung mga lugar. May napakaraming lugar sa Luzon na magaganda mga bro. Lalong na dito sa may enjoy niyo yung daan dito sa Banawe. Kasi napakaganda po ng daan sa Banawe. Nakakatakot, talaga nakakatakot. Lalong-lalo na kung madadaanan yung mga bro yung kung meron kayong fear of heights kung tawagin. Fear of heights. Fear of heights. Nakakatakot ka sobrang taas mga bro. Ako Stage nag-enjoy fright. naman. Ay, iba mo ba? Nakaka-enjoy siya. Height. Pero ito yung angkas ko kasi mga bro, alam nyo. Nanginginig na. Sa sobrang taas naman talaga. Pero ayos. Worth it. Ayos. Sulit naman mga bro. Sa gastos, No comment. loko mga bro, pero iniisip po maabot ng tayo ng 20 mil kasi yung gulong, yung mga tinulugan natin, wala naman tayong kapamilya. Pero maraming salamat sa mga subscribers natin kasi meron mga subscribers na nagchat-chat na bro dito muna kayo tumuloy, nakakahiya naman mga bro. Mahihain kasi ako eh. Sana. Kaya ayun, yun lang mga bro. So hanggang dito lang po yung video natin. Ito na po yung huling video natin na post about dito sa rides natin sa North Loop. Abangan nyo na lang yung susunod natin. Ano masasabi mo sa rides natin? Pagod. Joke. Maliban sa pagod. Masaya.